Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, purihin po natin ng Allah at dakilain at ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasa kanyang huling propetang si Muhammad, sampu na ang kanyang mga kasama at sa mga taong patuloy na tumatahak sa kanyang landas. Ngayon ay ang paksa o ang ika-17 paksa na ating pong tatalakayin ay paano po isasagawa ang tamang pagsasagawa ayon sa batas ng Islam patungkol sa pagligo. Ang pagligo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay una ay ang intensyon o layunin. Kailangan natin isapuso kung bakit tayo maliligo. Yun po ang una. Pangalawa ay bigkasin po natin ang Bismillah, ang sangalan ni Allah. Pangatlo po ay bubuhusan natin ang buong katawan o magmugmug tayo. Pagkatapos nating magmugmog ay buhusan natin ng tubig, basahin natin ng tubig ang ating buong katawan. So kailan naman natin ito isasagawa bilang obligatory, ang pagsasagawa ng paligo dito sa Islam. Una, kapag pagkatapos natin makikipagtalik sa ating asawa, tayong mga lalaki at yung ating mga asawa. Pangalawa ay yung mga babaeng dinatnan ng rigla at pagkatapos mawala ng rigla, kailangan siyang maligo, obligatory sa kanyang maligo. Ganon din yung mga babaeng bagong nanganak. Pagkatapos mawala yung dugo mula sa kanyang katawan, sanhin ang kanyang kapag-anak, obligatory sa kanya ang maligo. At yun ang mga obligatorin kailangan maligo. Ano naman ang batas sa haid at saka nifas? Ang haid naman, ito po ay nangyayari sa mga babae. Kapag sila'y dinatnan ng kanilang buwan ng rigla. At yung nifas naman ay dugong lalabas sa mga babaeng bagong nanganganak. So ano ang batas dito? Kapag nangyari ang ganitong sitwasyon sa isang babae, una, bawal sa kanila ang magbasa ng Quran, bawal sa kanila ang magsagawa ng sala, bawal sa kanila ang mag-aayuno, at of course, bawal sa kanila ang makikipagtalik sa kanilang asawa. At kapag ito ay nawala na, totally nawala na mula sa mga babae, ay kailangan silang magsagawa ng paligo na paliguan nila ang buong katawan. Kailangan basahin ang buong katawan. Pagkatapos ay kanilang papalitan kung anuman ang hindi nila napag-ayunuhan sa panahong may rigla sila, sa panahon ng kanilang pagdurugo, ay papalitan nila yung fasting na obligatory, fasting ng Ramadan. Subalit ang mga sala ay hindi na kailangan ito palitan ng mga babaeng iyon. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, dito naman po nagtatapos ang ating paksa at ako naman po ay pansamantalang magpaalam at babalik din inshallah sa susunod na paksa. At Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.